sa paligid ng bundok Canlaon sa Negros Oriental. Hindi lang bulkan ang kinatatakutan ng mga tao, kundi ang mga nilalang na sinasabing nagtatago sa anino nito. Ayon sa matatanda, ang Canlaon ay paboritong pugad ng mga aswang, lalo na yung mga hindi na makalabas sa mundo ng tao. Kapag ang ulap ay bumaba at ang buwan ay natatakpan, sinasabi nilang bumababa rin ang mga nilalang na may anyong tao sa araw, ngunit halimaw sa gabi. Bata pa lang ako ay alam ko na ang mga palatandaan. Kapag biglang tumahimik ang kagubatan, kapag ang mga aso ay sabay-sabay na umuungol sa isang direksyon, at kapag ang amoy ng bulok na karne ay sumabay sa malamig na hangin, may aswang na malapit. Sa baryo namin, may isang mahigpit na batas. Huwag lalabas kapag gabi ng kabilugan ng buwan, lalo na kung ang liwanag nito ay kulay abo, dahil iyon daw ang gabi ng pangangaso. Isang gabi ng tag-ulan, may dumating na babaeng hindi kilala sa baryo. Payat siya, maputla, at laging may belo sa mukha. Sinabi niyang naligaw siya galing sa kabilang bayan at humihingi ng matutuluyan. Walang gustong tumanggap sa kanya, maliban sa tiyahin kong si Aling Rosa. Simula nang dumating ang babae, sunod-sunod ang nangyaring masama. May mga manok na natagpo ang tuyot na parang sinipsip ang dugo. May sanggol na nagkasakit ng biglaan. At may mga bakas ng paa sa putik na hindi pang tao. Mahaba ang daliri at parang baliktad ang sakong. Isang gabi, narinig ko ang kakaibang tunog mula sa labas ng bahay. Parang tiktik, ngunit hindi regular. Sabi ng matatanda, kapag mahina ang tiktik, malapit ang aswang. Kapag malakas, malayo ito. Ngunit ang narinig ko ay kakaiba. Walang ritmo, parang pinipigilan. Sumilip ako sa bintana at doon ko nakita ang anino ng babae. Ngunit ang anino niya ay nahiwalay sa katawan. Gumagapang sa lupa, may pakpak, at may mahabang dila. Kinabukasan, nawawala si Aling Rosa. Sa kanyang bahay, may natagpo ang dugo sa sahig at mga marka ng kuko sa dingding. Walang bangkay, walang bakas ng pakikipaglaban. Para bang kusang loob siyang sumama sa dilim. Nang hanapin ang babae, wala na rin siya. Ngunit sa gabi ring iyon, may nakakita sa kanya sa paanan ng Canlaon. Lumilipad, hiwalay ang itaas na katawan. Bitbit ang lamang loob na tila sariwa pa. Nagpasya ang mga lalaki sa baryo na umakyat sa bundok upang tapusin ang sumpa. May dalang bawang, asin, at mga itak na binasbasa ng albularyo. Ngunit pagdating nila sa gubat, nagsimula ang panlilinlang. May narinig silang iyak ng bata. Pagkatapos ay boses ng kanilang asawa. Isa-isa silang nahiwalay sa grupo. Sa bawat sigaw may nawawala. Sa bawat patak ng ulan, may kasamang dugo. Isa lamang ang nakabalik. Wasak ang isip, nanginginig, at paulit-ulit na sinasabi ang isang bagay. Hindi lang isa. Ugad sila. Tinapakain ang bundok. Ayon sa kanya, nakita niya ang daan-daang aswang sa isang bangin. Nakapalibot sa isang hukay na tila bibig ng Canlaon. Doon nila inihahagis ang mga katawan. Iniaalay sa bundok kapalit ng kapangyarihan at mahabang buhay. Mula noon, tuwing may nawawala sa baryo, sinasabi naming kinuha na ng Canlaon. Ngunit ang totoo, hindi ang bundok ang kumukuha, ang mga aswang ang nag-aalay. At sa tuwing may bagong buwan, may isang babaeng nakikitang naglalakad sa baryo. May belo sa mukha, naghahanap ng susunod na magpapatuloy sa kanyang anyo. Hanggang ngayon, kapag naririnig ko ang tiktik sa gabi, hindi na ako lumilingon. Dahil sa Canlaon, ang aswang ay hindi laging halimaw. Minsan, sila'y kumakatok sa iyong pinto, humihingi ng tulong, ng tiwala, at sa huli ng iyong buhay.